Ikaw din ba ay naku-curious kung ano ang ginagawa ng isang VA bookkeeper every katapusan ng buwan? Tapusin mo 'tong video na 'to kasi dito ko ibabahagi yung mga tipikal ko at personal kong mga ginagawa para maging efficient at maging effective at talagang kasama na sa process na ginagawa ng isang VA bookkeeper every katapusan ng buwan. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Simulan na natin. Pero bago yan, magkikwento muna ako sa inyo. Before ako naging VA bookkeeper ay naging senior high school ABM student ako. Accountancy Business Management student ng grade 11 hanggang grade 12. Doon ako natutunan ng isang basic fundamentals ng accounting at business. Doon sa fundamentals of accounting na yon, hindi ko alam talaga kung anong purpose ng pinaka-accounting cycle. Ako nag-aaral lang ako noon from journalizing, i-close or i-reverse yung libro. Now, uh, ginagawa ko siya time to time kahit ako nagsiself-study ako. Ginagawa ko siya hanggang sa nagamay ko na yung accounting cycle. Hindi ko namamalayan, gumagaling na ako, gumagamay na ako, naging familiar na ako, at nagiging mabilis na ako time to time when it comes sa pagtapos ng isang accounting cycle. No, hindi ko namamalayan nung ako nagiging VA bookkeeper na. At hindi naman talaga ako sure kung anong natutunan ko sa school, yun din yung ma-apply ko sa pinaka-actual na trabaho. Nung ako naging VA bookkeeper na, inaaral ko pa yung QuickBooks Online, nag-aaral ako ng ecosystem, kung anong ginagawa, paano makipag-interview, paano ma-close yung client, paano mag-propose, paano maglahat. Now, dahil sa kakabisi kong nang gumawa o kakatrain ng sarili ko para maging VA bookkeeper, yung fundamentals hindi ko kinakalimutan. Always kong nire-refresh, always ako may libro nung grade 11 ako na palagi kong binabasa para yung mga terminologies, accounting cycle ay manuot sa akin kahit hindi ko naman alam personally kung paano ko siya magagamit o ma-apply. Nung nagkaroon ako ng client, doon ko na-realize na kung ano pala yung ginagawa talaga ng accounting cycle, kung ano yung accounting cycle mismo, kung anong ginagawa natin every exam, mga accounting students, yun na din pala yung ginagawa natin as a VA bookkeeper. Especially, dito ko din ibabagi sa inyo yung mga personal kong experience. Kung ano talaga yung mga common na ginagawa pag month end as a VA bookkeeper. Alright? Unang-una kagad dyan na ginagawa sa month end ay ang pinaka-obvious. Bank reconciliation. Ang bank reconciliation kasi tinitingnan ko siya as siya yung pinakaunang audit or pinakaunang check and balance na na-record lahat ng transactions sa lahat ng bank na for business. No? Doon natin na may make sure na lahat ng transactions ay covered, lahat ng transactions ay nakategorize, lahat ng transactions ay nakuha natin at na-capture natin lahat. Yun yung pinaka-importante. Kasi kapag kulang yan, possible may mamimiss tayong payment. O kapag kulang yan, possible may namimiss tayong expense o talagang hindi accurate yung libro. Hindi accurate yung buong accounting books mo kung hindi yan bank reconcile. Kaya ganun ka-importante as a VA bookkeeper yung bank reconciliation. And sometimes sa sobrang dami ng bank transactions, doon ka nahirapan sa bank reconciliation. But yan pa lang yung pinaka-basic sa month end, yung bank reconciliation to make sure that all transactions are andun sa accounting software. Yan yung pinaka-basic. Now, marami naman talaga actually mga processes o mga maraming task every month end. Pero ito yung mga share ko sa inyo sa mga susunod ay itong pangalawa ay hindi nyo ine-expect. Ito yung tinatawag na intercompany transaction reconciliation. May matatagpuan kayong business o client na nag-handle ng multiple business. Ikwento ko lang sa inyo, meron din ako naging kliyente na meron siyang construction business at the same time meron siyang real estate investment business. So, ang ginagawa niya, ang construction business niya ang gumagawa ng mga bahay na binibili niya para ibebenta niya i-hold niya tapos ibebenta niya in the future para magmahal yung value at magkaroon siya ng profit. Yung intercompany transactions na tinatawag ay meron yung tinatawag na para mong pinapalend yung pera mo sa isang kumpanya patungo pa sa isang kumpanya na pag-aari mo lang naman. At kailangan ma-track ng maayos yon. Bakit? Because that's how it is work. How it works. Pero
kidding aside, no? Intercompany transactions para ma-account yung mga transaction. Same pa rin ang concept ng bank reconciliation. It is to attest, it is to prove that the transactions na ginagawa natin as a VA bookkeeper are accurate and reliable. At para matrack na din natin kung magkano yung lumabas-pasok sa atin at pinapagamit natin intercompany wise na mga pera sa ating mga business. For example, yung sa client ko, meron siyang construction, meron din siyang construction, meron siyang real estate investment. Minsan, ang ginagamit niyang pangbayad sa pangbili ng materials ng real estate investment niya ay yung pera na construction. So meaning, yung investment company niya, real estate investment, may utang doon sa construction. Paano mo i-account yun? Kung ang lumabas na pera, lumalabas sa credit card o sa bank account ng construction company, ay para pala siya sa investment company na hindi naman magre-reflect yun sa bangko ng investment company kasi pera ng construction ang ginagamit. So, i-record mo siya dito sa construction company as due to from na investment company, and then sa investment company dito mo na mamanualing i-entry. Journal entry ang ginagamit when it comes to intercompany transactions. Pero minsan ginagamit ko bulk import. No, minsan ini-import ko na yung journal entry kasi sa sobrang kailangan mong ma-catch up, sa sobrang dami ng mga transactions, kailangan mo na siyang gawa ng paraan para maging efficient yung month end mo. Because in month end, especially if you're working bookkeeping or accounting firm, kailangan mabilisan. Kailangan makapag-isip ka ng mga diskarte, makapag-isip ka ng efficient way para mabilis yung trabaho mo. And one of the tools na na pwede mong i-maximize para maging mabilis yung platforms mo, yung process mo, is pwede kang gamitin yung mga import ng mga feature ng QuickBooks Online, ng Xero, at pwede ka rin gumawa ng mga integrations, or kung accounting or bookkeeping firm kayo, meron din yung tinatawag na accounting management system. Accounting firm management system. So, meron din ganyang mga tools. So, kailangan mo i-maximize yan para mas mapabilis ka at may mas process ka. Alright? Yan yung pangalawa sa mga dapat mong gawin every month. And if multi-entity or tinatawag na intercompany entities na accounting and bookkeeping. Alright, next. Isa sa mga importante din is yung pangatlo na tinatawag na report making. Hindi lang sapat na hindi lang sapat na na-categorize natin, hindi lang sapat na naayos natin. Dapat din i-compile natin yun ng tama. At may compile natin ng tama lahat-lahat. And then, magawa natin ng report para maipasa natin sa kanila in a way na maiintindihan nila at ma-explain natin in a way na maintindihan nila. Because as a VA bookkeeper, hindi sapat na marunong lang tayo mag-categorize. Hindi sapat na marunong lang tayo mag-accounting. I really learned it the very hard way. Na, ang galing ko sa accounting, ang galing ko sa bookkeeping, pero hindi ko naman ma-explain yung profit and loss sa walang accounting background. Ang dami ko ng experience, ang galing ko na sa sarili ko, pero hindi ko naman ma-explain kung ano yung pinaka-balance sheet sa walang accounting background. I-try nyo. Napakahirap i-explain kaya yung mga basic reports ng accounting na balance sheet, cash flow, tsaka profit and loss sa someone na walang accounting degree. Because it's very technical. It's very asset, liabilities, owner's equity, revenue, income, right? Revenue, income, expenses, lahat yan. At may debit and credit pa tayo sa likod ng utak natin every time we analyze a transaction. Kaya doon ako importante sa VA bookkeeper na how to communicate and how to teach or how to educate your clients when it comes to reporting para maintindihan nila at the same time makarelate din sila at makita nila yung value ng ginagawa natin as a VA bookkeeper. Now, isa pa sa mga na-miss ko, meron pala akong isang na-miss sa isang ginagawa month-end. Ito yung tinatawag na actually hindi naman siya month-end ginagawa pero minsan monthly ko siyang ginagawa. Sa isang books kasi, sa isang libro ng isang client, hindi talaga palaging alam natin yung mga transactions every time na anong lumalabas sa mga bank transactions niya, sa passbook niya or sa bank transactions. Hindi natin alam kung anong transaction yon, especially pag sa credit card, hindi natin alam anong spending yon. Kahit pag i-search natin, wala tayong idea. May mga cash withdrawals, may mga
personal expenses na hindi natin alam kung paano siya i-categorize. Now, in month end as well, we should create a workflow or a process na matanong natin ng bultuhan yon para maipasa natin sa kanila ng isahan. It would be very inefficient if tanong tayo ng paisa-isa ng mga transactions na hindi tayo sure. So, anong gagawin natin doon? Anong pinaka-workflow natin doon? Gagawin natin, kung if we're not really sure sa transaction after we search everything, after na na-confirm natin na walang receipt, walang backup documents, pag wala na talaga tayong pag-asa sa transaction na yan, if it's a deposit, you should put it in uncategorized income because it's a money in. And if it's an expense or a money out, you should put it in uncategorized expense. Now, if any accounting software ang ginagamit mo, pwede mo itong gawin. After mong magawa yon, you should pull out the profit and loss and then pindutin mo yung uncategorized income. I-run mo yung report na yon and then i-export mo to Excel. Tapos, same with the income or uncategorized income or expense. I-compile mo yung uncategorized income and expense in different sheet. And then, i-upload mo sa Google Sheet. I-send mo sa client. Lagyan mo ng blank sa last ng report para malagyan nila anong location or anong transaction yung expenses na wala kang ka-idea. Yan din yung isa sa mga ginagawa ko month-end. Pero, it is advisable to categorize expenses day-to-day basis. Especially with income as well, para hindi ka hindi ka matambakan. Pero minsan kasi may mga client na hindi naman masyado ganun karami yung transaction. So you can do it monthly as well. So yun yung technique ko para hindi masayang oras ng client ko. At the same time, efficient na nagkaroon kami ng isang workspace na andun na lahat yung uncategorized income and expenses. Tulungan mo na lang ako paano i-categorize sa accounting software para ma-account natin ng tama. And usually kapag month to month mo yan ginagawa, nagiging process na siya at nasanay na rin yung client mo na ginagawa niya yan, hindi rin naman nila agad malilimutan yung transaction na yon at maalala pa nila kung saan nila ginastos yon at ma-account mo pa rin yan ng tama. Yan yung pinaka-importante. Kaya yon ang mga ginagawa namin as a VA bookkeeper at gagawin mo rin in the future na as a VA bookkeeper or as someone or current or future freelance bookkeeper. Ayos. Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang makapagbahagi ng anong ginagawa usually ng isang VA bookkeeper monthly. At kung VA bookkeeper ka pala or accountant ka, comment ka naman dyan kung anong ginagawa mo in a monthly basis, kung accounting firm ka man o direct client, ano bang ginagawa mo doon. Minsan, may mga dagdag pa dyan. Mag-run ka ng billing statement, or AR aging, and etc. It really depends sa company. But for me, in accounting firm, hindi namin masyadong hinahandle yung APAR. So, direkta na kaming gumagawa ng book-to-book lang talaga. Hindi kami gumagawa ng for operations report. Pero, depende yan sa kung anong business yan. Kaya kung anong industry mo ngayon, kung direct ka, comment ka naman dyan anong ginagawa mo sa client mo every monthly basis or on a daily basis. Mag-share kayo dyan sa comment section at babasahin ko yan lahat at magbibigay din ako mga input kung may mga katanungan kayo. Alright? Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa tiwala. Don't forget guys, meron pala tayong Discord community. So, join kayo sa ating Discord community kasi doon tayo magkakaibigan. Natambay ako doon halos araw-araw. Kentuhan tayo doon. At kapag maka-join ka sa ating Discord community, may access ka na rin sa aking ebook which is andun yung buong kwento, buong mindset ko as a paano ako naging VA or freelance bookkeeper. Ayos, maraming salamat sa tiwala niyo sa akin. Kita-kits sa loob. Don't forget to comment, like, and subscribe. Hanggang sa muli at huwag kalimutan na faith without action is fiction. Bye!